Mga kapuso, narito ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng Manila Police District na nanguna sa operasyon kanina sa isang abandonadong paupahan na ginawa umanong drug den. Ang naturang pugad ng iligal na droga nasa mismong University Belt. Sa bisa nga po ng search warrant, mga kapuso, nilusob ng mga operatiba ng District Police Intelligence and Operations Unit, District Intelligence Division, SWAT team, ang isang paupahang nasa condemned structure na. Sa pusod po yan yung University Belt, pasado alas 10 ng umaga kanina. 7 katao mga kapuso ang dinakip sa operasyon na yan. At sa mga sandaling ito, pinamemedical na po yung mga naarestong suspect. Ayon po mismo sa Manila Police District, yung pong area na yan ay sinasabing pinapasok ng ilang mag-aaral na lulong sa ipinagbabawal na droga. Diyan po sila gumagamit ng shabu at yun nga pong mga pangunahing operator nitong drug den na ito ay naaresto ng mga operatiba ng Manila Police District. Sa mga kapuso, isang condemned structure na ang paupahang ni raid sa University Belt sa Maynila. Ikinasa po ang operasyon base sa tip ng mga concerned citizen. Wala raw kasing kaalam-alam ang mga otoridad sa lugar na pugad na pala ng droga ang nasabing paupahan. Kabilang po sa mga nasamsam sa raid ang ilang sachet ng shabu, mga drug paraphernalia at ilang armas gaya ng mga baril at granada. May nakuha ring uniforme po ng Pulis Marinduque. Iniimbestigahan ngayon kung bakit may uniforme ng pulis sa sinasabing drug den. Kabilang sa 8 arestado, si Percival David na wanted para sa kasong frustrated murder. Siya umano ang operator ng naturang drug den, isa sa mga target ang umakyat pa sa bubungan. Siya po ay kinilalang si Howard Cowinco. Itinanggi nilang may kinalaman sila sa droga. Inirekomenda na po ng Manila Police District sa City Hall na gibain na ang istruktura. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makapiling natin live si Senior Inspector Rosalino Ibay Jr., ang hepe ng District Police Intelligence and Operations Unit. Pati na po yung dalawang investigador sa kaso, si SPO1 Lester Evangelista at si SPO2 Dennis Incierto. Mga sir, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Unang-una, kayo na po mag-brief sa ating mga taga-subaybay. Yung pong operation na inilusad natin kanina, ito po ay para anong purpose, sir? Go ahead. Ito ay pag-uutos natin ng ating District Director na si Police Chief Superintendent Orlando Sambalinana na kampanya laban sa mga kriminal na sangkot nga sa nasabing drug den o illegal drugs. At the same time, target personality din natin si Percival David na engaged nga sa isang kaso ng frustrated murder. So, kinatakutan siya doon at isa sa biktima niya na complainant ay kanya na din kamag-anak. May binabanggit kayo base sa mga intelligence information na Captain Ibay na itong area na ito ay pinapasok at tinatangkilik ng ilang mag-aaral. Sige, kayo na magbigay Opo, na details. yung area po niyang drug den na yan, kung nakikita naman natin along Arlegue, that is a University Belt. Likod lang din po siya ng ating nasabing eskwelahan na CEU. Nakapaikot lahat sa kanya yon at TIP. So, yung mga kabataan sa natanggap namin na information sa pangunguna din ng mga operatiba natin, Opo. lumalabas na doon gumagamit ang mga nasabing kabataan. Okay. Sir, yung mga inaresto, ano-ano ho ang naging role nito sa pag-ooperate ng drug den na yan? Natumbok, nakuha ba natin, sir? Nakuha ninyo yung mga primary target ho ng operation? Yes, oo. Nakuha natin yung dalawa. Meron pang hindi nakukuha yung pinakaulo nila. Pero hindi naman natin bibitawan. At the same time, nakuha na din natin yung mga paraphernalia nila. Yan nga, yung timbangan, yung mga... Yun, nakuhanan din natin sila ng baril. At alam naman natin na ngayon, bawal din yun. Na-execute na natin, Captain Ibay, yung service ng search warrant. So pwede na siguro ako magtanong, ilang buwan o ilang linggo po itong surveillance bago inilunsad formally yung operasyon po kanina? Actually, nasa mahigit 1 buwan na nakita mo naman kanina nung kasama kita, Emil. Habang ilalans natin yung operation, may kanya-kanyang tasking na talaga. From the police station 3 na sila yung nag-serve ng warrant at ang pinaka-final na nag-execute ng execution ng operation, yung SRU SWAT natin. Kasi itong area na to
according na din sa mga publiko doon na nagbigay ng informante sa atin, lahat doon puro mga armado ng mga matataas na kalibre. Nagkataon lang kanina siguro dahil nag-operate din tayo at well-lighted natin in-operate. Pero sa gabi hindi ganun yung surrounding ng mga standby doon. Opo. Kaya kanina na yung elements of surprise na gamit natin, kaya nagulat din sila nung pinasok na nga natin yung nasabing drug den. Napansin ko po, Captain Ibay, yung mismong mga residente na nasa katabing mga paupahan, sila po mismo yung nagunguso sa inyo kung saan dapat dumaan. Ano ho ang masasabi nyo rito, sir? Opo, no? Kasi nga dahil nga yung nasabing lugar ay for demolish na, yung mga bubungan nun halos doon naglusutan, kaya yung mga kapitbahay na nakasaksi sa operation natin, sila na din nagturo kung saan tumakbo yung mga nasabing nasa loob nga nung drug den na kwarto. Captain Ibay, ano-ano po yung mga ebidensya, yung mga na-recover natin mismo dito sa area na ni-raid ho? Ngayon, pina-examine na natin yung nakuha natin sa kanila, sa possession nila na 5 sachet ng shabu. At tinaayos na din natin yung kaukulan na dokumento para nga idalin na sa prosecutor office yung kaso at sila na ang mag-determine ng mga probable cause ng mga bawat personality na nadala nga natin dito sa impilan ng Manila Police District. Captain Ibay, masasabi na kaya natin sa publiko, sir, na nalansag na natin itong sindikatong nasa likod ng pagtutulak na shabu dyan sa area lang ng University Belt sa pagkakaregyo ho na ito? Sa masasabi ko hindi pa, pero sabi ko na nga sa pamumuno na din ng ating district director, ang aming si Police Chief Superintendent Orlando Sambalinana, hindi lang isa tong ginagawa tong lambat sibat at offline tinatawag natin na galugad. Opo. Laging nagkakaroon, naglalans. At ito ay sa pag-uutos natin ng ating district director. Samantalay na po natin itong pagkakataon na Captain Ibay sa mga taga-subaybay na nakakapansin po ng mga kahina-hinalang kilos sa mga kapitbahay nila na hinihinala nilang drug den po ito. Anong dapat nilang gawin? Go ahead, sir. Opo, ang Manila Police District po sa pamumuno na din ng aming district director, naglans po kami dito ng tinatawag na lambat sibat na mga tinatawag natin na ano yan? Volunteer. At sila na din mismo nagtipid at active yun. Yun din ay sa pamumuno ng amin chief ng District Intelligence Division. Okay. Na si Police Superintendent Restituto Arcangel. Opo. Siya po ang may hawak nun yung lambat sibat. Volunteers natin, nasa 3,000 po yun. Okay. At ang kagandahan po yun, ito na po yung pinaka-progress nung kinalabasan. Okay. Mga kapuso, si Police Senior Inspector Rosalino Ibay Jr., ang hepe ng District Police Intelligence and Operations Unit. Kasama po sina SPO1 Lester Evangelista at si SPO2 Dennis Incierto ng Manila Police District. Kaugnay pa rin ho yan ang isinagawang operasyon. Congratulations po. Magandang hapon. Thank you very much.